Ang aming Matiyo gusto talaga niyang pumunta sa tindahan na ito. Sige, pinagbigyan namin, pumunta kami doon sa loob. At of course, may nakikita siya, kaso lang may customer na nagdala ng aso. At nagpoop ang aso doon. Diyos ko naman, bakit pa kasi dinala doon sa loob? Ang lalaki pa naman ng mga aso dinala doon sa loob. Okay lang naman din sa tindahan. So ito na nga, yung little man namin ay manapili siyang laruan. Ayan, may na dala talaga siya. Alam niyo na kung anong ibig sabihin niya, bakit gusto niyang pumunta doon. At pagkatapos namin doon ay dumiretso kami dito sa kainan. Dahil nga alas 12 na, panahon na ng tanghalian. So ito nga, nag-ano kami sa online kung alin ang magandang kainan. So may steakhouse dito at pumunta nga kami dito. Itong bread nila, ang sarap-sarap ng bread nila. Ang sarap talaga ubusin lahat. Kaya lang hindi kaya yan ng sikmura ko dahil nga may gluten nga yan. Napakain ako dyan pero isa lang. Hindi naman nag-bother sa akin. Okay lang din naman. Ngayon, ang order namin ni Daddy Tim ay for steak at may gulay akong green beans. At si Mateo naman ay chicken tender at meron siyang macaroni and cheese. So yun lang naman talaga ang talagang mga ulam dito karamihan. Ayan talaga ang in-order din namin kasi wala nang iba. So ayan na nga si Daddy Tim ay nagutom na rin ata yan, pero ako kasi matagal ako ng agahan. Ang agahan ko ay nagluto ako ng bacon at saka fried rice, o di ba? Minsan-minsan kain naman tayo ng ng bacon, pero hindi po 'yan pwedeng kainin kung parati na lang kasi masyadong greasy yung pagkain niyan. So ayan na nga ang ni Daddy Tim ay ano ba yan siya? Tenderloin ata ya, tenderloin yung in-order niya sa akin din. Ako gusto ko talaga yung well done na hindi ko na makitang pula-pula dyan sa laman ng karne. Gusto ko talaga yung well done, as in well done. Kasi marami naman akong ipin eh. So si Matthew ay nagugutom na ata talaga yung bata na yan kasi sa umagahan kumain siya ng konti lang. Ilang bites lang. So ito naman ako, yun nga may green beans ako at saka yung pinaka-rice ko dyan ay sweet potato kasi ganun talaga dito, mashed potato, baked potato or wala silang, hindi katulad sa atin sa Pilipinas na may rice. So kailangan talaga na marunong kang mag-adjust, marunong kang makisama, wag ka nang maghanap ng wala dyan. Kasi hirap hanapin yung rice. Tayo lang namang mga Asian ang malakas kumain ng rice. Dito naman sa mga puti, dito sa Amerika ay potato and sweet potato talaga sila. Yon mga pasta, yung mga ganyan mga macaroni and cheese. Pero yung kapatid ni Tim, gustong-gusto niya yung pansit natin. Yon ang pinabalik-balikan din niya. So, masarap din naman yung green beans nila. Yung green beans na yan ay very simple lang talaga yan ang pagkaluto. Pagkatapos naming nananghalian, pumunta kami sa mall. Alam nyo ba, ang dami talagang tao sa mall. Tingnan nyo ang parking lot na pagkalaki-laki, punong-puno na dahil halos wala na kaming maparkingan. So, ito na nga, paborito ko rin itong store na ito. So, marami ditong mga magagandang mga bra, wakol, especially wakol kasi ang ginagamit ko talaga ay wakol na bra kasi nga magkasya talaga sa akin. So ayan, may nahanap ako dyan pero hindi ako bumili. May nahanap ako na underwear at pumunta nga kami doon sa mga damitan kasi tumingin ako baka naman mamaya may nag-sale at magustuhan ko. Ngayon kasi nagbago na yung ko talaga sa mga damit. Gusto ko na talaga yung may manggas, yung formal na talaga, so talagang halata na talaga na ako ay tumatanda na. At yan, nakakita ako maraming bag dyan, iba't ibang klase mga bag. Ang wala lang yung pera lang pambili, pero I'm not crazy anymore about the bag because I have medyo marami din akong bag kasi So pumunta nga kami sa damitan, titingnan ko lang naman kung mayroon akong magustuhan at long sleeve ang gusto ko, yung pang shorts ba na damit. So ayan na nga mga magagandang damit magaganda talaga siya, ang liliit magkasya talaga yan sa akin, pero hindi na yan ang type ko ngayon. Iba na yung type ko ngayon, pang matanda na yung type ko ngayon. So ito na nga nandito na kami sa mga damitan, pero ang lalaki ng damit nila, so size 0 lang naman ako or double 0, pwede siguro double 0, 0 and 1. Pero ang lalaki doon, pinakamaliit is size 2, maluwang yun sa akin. So ito na nga, kasi si Daddy Tim, bibigyan ko si Daddy Tim ng pang Christmas niya. Itong taon na to, ang hirap talaga hanapan yan ng damit. Sobra talagang pihikan, Diyos ko talaga, kung pihikan talaga, ay nako, maano ka talaga, maboboard ka sa kanya pag yan ay bumili ng damit kasi parang pag-isipan ng mabuti
babaluti. Si Matthew ay napapagod na siya sa kakalakad. Nagreklamo na siya, nilaro-laro ko na lang siya sa camera, nilapitan ko yung kasi naganap na siya ng upuan. Sabi ko, umupo ka na lang sa sahig. Kasi nagreklamo na talaga siya sa paan niya. Sabi ko na talo ka ni Mami. Si Mami kanina pa naglalakad, pero hindi nagreklamo, pero masakit na rin yung paa ko, mga kananay. Kasi hindi na ako nagreklamo dahil nagreklamo na nga yung anak ko. Ang hindi lang talaga nagreklamo si Tim lang. Pero ang tagal talaga niya makabili. So ito na nga, binili na ako ni Daddy Tim ng maagang pang-Christmas. Kaso lang, hindi ko pa pwedeng buksan dahil nga wala pa daw Christmas. So ilalagay lang daw yan sa baba ng Christmas tree. Pero ako po'y tuwang-tuwa dyan dahil para po yan sa aming lahat. Of course mga nanay, habang tumatanda naman tayo nga nanay. Alam niyo na kung ano ang gusto natin. Ayan, bit-bit na ni Daddy Tim ang aking gustong bilhin dyan. O, diba? Masaya na ang nanay, mga nanay. Basta may bago. Oh, man, have an orange juice, dear. That's all I asked. Oranges are colored tangerines and tangerines are colored orange. Explain. Yeah, we got landing gear right here. So basically, if this was a plane, I would like to explain everything in here. Okay. So if this was a plane, I guess this would be the end. This would be the horn. So you cannot explain this one because this is not a plane. Yes, but this is technically something. Something. Look at this. Something. Say hi, hello, something. Hi. Okay, so I guess this could be landing gear. This could be the landing gear lever. Rudder. I don't know why I'm explaining it in plane terms, but I don't know what this is. Where's the price? I think this is. So yeah, if this is like a mobile artillery battery. So itong little man namin ay mahilig talaga siya sa sombrero. Ayan na nga, nakapili na. Kaso lang, hindi niya size yan. Pang malakihan yan. O, sabi ng daddy niya, magpunta tayo doon sa pangbata. Parang makapili ka ng size mo talaga. O, pinagtitinginan pa niya kung alin doon. Pero gusto na niya yung itim kasi yung isa, dati na yan niya. Nasa malayo kaming pumarking dahil ayaw ni Daddy Tim na may katabi ang sasakyan namin. So ayan, nagtitiis kami, nagbaktas-baktas, naglalakad papunta doon sa mall. So ayan, nandyan na nga kami at gusto kong bilhan si Daddy Tim ng bagong damit pang Christmas niya, no? So ayan na nga, tapos ayaw pa niya dyan kasi baka wala daw. Sabi ko, ay ka lang dyan, maghanap ka lang dyan. Si Daddy Tim kasi mahirap yan bilhan ng damit. Pagdating sa pananamit, ayaw kong bumili dyan. Kailangan siya talaga ang pumili. Siya talaga ang pumili. Kasi namimili siya sa material kasi nangangati daw siya. Ayaw ko sanang lumabas dahil nga malamig talaga ang panahon. Pero wala kaming choice. Kailangan talaga naming umalis kasi ang banding time lang kasi namin Saturday lang at saka Sunday dahil Monday magtatrabaho si Daddy Tim at si Matthew naman ay nasa school. So ito lang talaga ang time namin na lalabas na magbanding at pumunta kami dito para nga kay Matthew kung mayroon ba siyang magustuhan para sa Christmas niya kasi importante talaga yung bata na yan. Pero sa aming mga adult, okay lang yun, wala, basta lang may pagkain. Pero sa bata kasi importante pag Christmas na may maibigay tayo. So pinapili namin siya dito. Ayan, may nahanap siyang belt kasi nga yung belt niyang bago medyo mahaba pa sa kanya. So nahanapan siya ng daddy niya ng magkasya talaga. So hinahayaan lang namin kung ano ang magustuhan niya. Parang pamasko din yan, no? Kasi importante talaga yung mga bata sa atin. So, ayan na nga, nakahanap sila ng isa. Of course, isang piraso lang kasi belt lang naman yan. So, may mga tie din dyan, pero hindi kami bumili ng tie. Ewan ko ba kung bakit kailangan ni Mateo ng tie. Kasi yung tie niya, pang bata lang talaga yung tie niya. So, dito naman, may nakita akong mga underwear dito. So, tiningnan ko kasi medyo mura lang naman. Oo ba? Tatong piraso, $20. Like, 3 piraso, 1,000. So, ayan na nga, nakabili na kami pati yung wrapper sa pang Pasko na babalutin natin. So, ayan na si Daddy Tim ay nagbabayad siya. At ayan, mabilis kaming dumating sa bahay para lang lumilipad. At si Daddy Tim ay tinutulungan ko siyang maghakot ng mga pinamili namin papunta sa loob. Kasi dumaan din kami sa grocery store kasi dapat talaga mayroon tayong mga pagkain na
sa refrigerator, or freezer, parang kung kailanganin nating magluto, ay nandyan kaagad, no? Na hindi na tayo maghagilap pa or pupunta sa store. Kailangan nga nakanhanda na. At pagdating naman sa loob, bilis-bilis ko naman siyang tinanggal sa mga lagayan at ilalagay sa freezer or kung saan-saan man pwede. Ako kasi yung plastic bag namin parang hindi magkalat ay binubuhol-buhol ko siya ng maliit. Parang hindi siya magkalat, no? Na kunting lagayan lang magkasya siya. So ayan, marami kaming nabili. Punta lang naman kami doon at magbili ng laruan ni Matthew, pero meron kaming nadala din na mga grocery store kasi kailanganin talaga natin. So, ayan na nga, no, bilis-bilisan ni Nanay Jenny dyan at pagkatapos magluto na naman yan, bumibili din kami ng prutas. Binili ko dyan na kiwi. May kiwi palang red, no? Yellow and green. Alam nyo ba, yung kulay red na kiwi ay mas matamis siya. Kaso lang yung gitna niya, medyo matigas. Oo, pero mas pinakamatamis ata siya. Tapos yung yellow, matamis din, pero mas matamis ang red. Yung green, maasim yung green. Hindi ko gusto. Yellow lang at saka red. So, nang dahil nga magki-Christmas na, dyan sa Pilipinas, special talaga ang kanilang mga handa. Pero nandahil sa amin, nandito man kami sa Amerika, special din to sa amin mga kananay. Ang handa ko sa Christmas ay magtula ako ng isda na may papaya. At kung swertihin, magulay ng kangkong. Kaya nyo yan? Kasi alam ko naman yan sa Pilipinas, no, may naglitsyon, kailangan special talaga. Pero dito sa amin mga kananay, ay talagang para sa akin, yung mga natin, yung pagkain pang probinsya ay sapat na yun sa akin mga kananay. Pero sa mga Amerikano, meron naman silang ham. Ham yan sa kanila. Mga kananay, ang pag-pronounce talaga nila ay ham. Pero kung sa atin talaga yan ay ham. Hampakon ta karon. So ito na nga mga nanay, no, pumunta kami dito at mag-ano nga ako ng lumpia wrapper kasi alam mo naman mga nanay, gusto kong magpasikat sa mga pamilya ni Tim, no, joke lang mga kananay. Gusto kong magdala ng lumpia at saka yung shrimps na nakabalot ng lumpia wrapper kasi nga may mga bata, lalo na pag crunchy sa kanilang bunganga, gustong-gusto yan nila. Diyos ko, ang hirap magdabing talaga. Tinitingnan ko itong pagdabing ko, malayo-layo pa sa dulo. Tuloy-tuloy na lang natin ang nanay. So yung anak ko talaga, ang lambing-lambing talaga ng anak ko. So ayan na nga mga kananay, no, kasi sila dyan may green papaya sila. Tamang-tama sa pangtula natin. At saka, basta marami sila dyan mga kananay, wala ako nakitang sitaw, pero marami naman akong sitaw sa freezer, no, na naka-freezer yung harvest ko noon. So, ayan, bumili na rin ako ng tanglards, mga kananay. Ang gagawin ko dyan ay hiwa-hiwain ko, pagkatapos, ilagay ko sa freezer, ilagay sa ziploc, hiwa-hiwalay, tapos ilagay sa freezer. Ngayon, pag gusto kong kumain na may tanglad or may lemongrass, ay kukuha na lang ako. So, ganito ang buhay dito sa Amerika mga kananay kasi wala man tayo sa Pilipinas. Kung sa Pilipinas, sanay tayo na presko talaga yung kinukuha nating yung tanglad, no, na pinipitas natin. Dito mga kananay, pipitasin lang dyan sa refrigerator or freezer ng tindahan na wala na siyang roots. So ayan mga kananay, nagtingin-tingin pa ako dyan ng pwede kong yan, hinawakan ko yung kangkong, pero minsan kasi mga kananay, yung kangkong nila parang ang ganang tingnan sa labas, tapos yung ilalim dyan, yung lanta na, kaya binalik ko. Bibili na lang ako kung magtatanim na ako ng kangkong mga kananay, kasi pag bibili ako ng kangkong, tapos yung kasi yung katawan niya ay itatanim ko. Pero sa ngayon na taglamig pa, wala talagang mabuhay na kahit anong halaman sa labas, pati nga damo ay parang patay na. So, next time na lang pag spring na, no, para makagulay na naman tayo. Nag-craving talaga ako ng sinigang mga kananay, lalo na yung may kunting taba ba, no? Alam niyo mga kananay, hawak-hawak ko na yung noon, yung pang ng sinigang. Tapos kaso lang iniisip ko talaga na may gluten ito. Dahan-dahan ako, kahit makakain na ako ng gluten mga kananay, no? Sinubukan ko talaga. So, wala na akong nararamdaman, pero dahan-dahan pa rin ako kasi nga hindi natin alam, no? So, talagang nung nagka-H. pylori ako, ang dami talagang na dami. So, ayan mga kananay, dinamihan ko na dyan ang pagbili ng aking lumpia wrapper. Dahil nga, pag sa 24, doon mag-Christmas party sa pamangkin niya, yun na nga, magdadala ako ng lumpia. Kasi gustong-gusto yan nila kasi crunchy. So, ayan lang. At si Daddy Tim naman, namili din siya ng kaniyang